Hindi siya gaano siyang tarik. Kumbaga parang patag lang siya. O kung makikita mo yung tayo ko. Parang halos patag lang siya. Kaya yung tubig hindi masyadong kabulusong. Mahina ang takbo ng tubig. At saka pagdating po sa mga dugtungan tulad niyan, na-stack yung tubig. Ang tubig dun sa ilalim ng yero, yun ang may stack, yun ang nakakalawang. Kaya kailangan talaga dapat yung bulusong talaga yung tubig. Yan po sinilant naming buo yan. Yan, nawala na yung tulo noon. Kaso lang, nagulat ako ba't sabihin tumutulo ulit. Yun pala, yung kinakain ng daga yung ano namin, oh. Yan oh, kinain ng daga. Punong-puno ng silant yan. Yan oh. Kinain ng daga. Malasa ba tong ano? Malasa ba tong silant basit kinakain? Yan oh, kita ulit yung butas oh. So ang gagawin namin ngayon yan, tatapalan namin siya ng yero stainless. So ang ilalagay namin silant sa ilalim ng stainless para di mangat-ngat ng daga. Yan, yan oh. Grabe. So bali mga ka-idol, dyan na po kami nag-cutting ng yero sa baba dahil sobrang init po talaga sa taas at saka ang hirap po ng dadaanan namin kung dadalan pa namin itong yero. So mga ka-idol, baka pwedeng pa-share ng ating video para malaman din po ng iba at makakuhanan po ng aral at makakatulong din po sa iba. Salamat po ng marami mga ka-idol. Yan, ganyan lang siya. So ang gagawin natin yan, para di siya makain ng daga yung sealant, ang gagawin nyo, sa loob nyo ilagay yung sealant. Yan, sa loob. Di naman pa talaga siya kailangan pang palitan kasi sa lawak na, tapos kaunti lang ang bulok. Bulok lang siya kasi nababad nga. So ganyan lang mga kaidol, oh. Ilagay nyo na yung stainless na ginupit nyo. Yan. Sa ganyan pa lang, hindi napapasok yung tubig doon at saka hindi na mangat-ngat ng daga kasi nasa ilalim yung sealant. Pero para sigurado, lagyan mo lang din dito ng pansil dito sa gilid para sigurado din talaga na walang papasok na tubig. Pero kahit hindi nalagyan yan, hindi na yan agos. Hindi na napapasok yung tubig sa ilalim. Ang purpose lang nitong stainless talaga para lang hindi makain yung sealant ng daga. Yan po, ginalagay namin yung nakaraan pa yan. Hindi man siya nangat-ngat kasi nga nasa ilalim ang sealant yan. Mabubungan ang daga niya kung natin nilang stainless. Kung mayroon pa namang ibang paraan para lang di pa kayo magpalit ng yero, kung may iba pang paraan na pwede pang i-remedyo, yun, ganito nga gagawin niyo. Kasi kung magpalit kayo kaagad ng yero, ikapirangot na naman ang bulok, sayang lang. Yan, ganoon din ang gagawin natin dito sa kabila. Sakop lang siya sa yero. So, bakit galit ka? Ano saan mo? Sino sa atin? Yung sa atin. Ayan, sa atin. Ayan, sa atin. Ganun lang. Ayan ba? So, buti ko sa atin. Yan, buti ka naman kayo. Yo. Ayan lang. Grabe init. Time check mga idol, 11:25 no? Katirikan talaga ng araw. Pero kailangan natin itong agapan dahil baka mamayang hapon ulan na. Dito na nakasama matulog tayo ng sila sa ilalim. So ito posisyon dito sa tubig na ipasok sa yero. Pero kahit pumasok din ang kakatulog yan. Bakit kasi yan? Hindi ko na nilagay ng unang yero dahil hindi ko naman malaki yung ano niya. Bulok niya. Tapos sabot na pala. Malaki. Nakatap kasi hindi ka naman yung sinong tayo nakatap tayo. So pag mga ganto mga idol, ito mga ganto, ang gawin nyo, i-curve nyo lang din yung yero. Ayan o. Butas kasi.
Hayaan nyo lang yan. Pupukin nyo ng martilyo para lumubog yung pinakatistro niya. Tapos ang gagawin nyo, ay iulman nyo lang yung hero. Ito naman. Nice. Kunting mikos-mikos lang. Kasi babalik ka dito. Mamaya. Yan po. Importante lang na yan o. Maki siya makain ng daga. Yan o. Sige, kainin nyo pa. Ha? Ha? Takpan na natin siya ng... Grabe init. Init. Oh, baba lang oh. Ang taas pa. Kakalula. Kamusta dito kay Jen? Tatlo kami dito mga ka-idol dahil yung isa sa ginagawa niya kanina natapos na siya. Mag-alas 11, mag-alas 12 na. Dumaan muna siya dito sa taas. So sabay na kaming uuwi. Baka sabihin yung mga ka-idol na ang dami namin kaperanggot ng ginagawa. Hindi naman. Hindi siya gaano siyang tarik. Kumbaga parang patag lang siya. O kung makikita mo yung tayo ko. Parang halos patag lang siya. Kaya yung tubig hindi masyadong kabulusong. Mahina ang takbo ng tubig. At saka pagdating po sa mga dugtungan tulad niyan, na-stack yung tubig. Ang tubig dun sa ilalim ng yero, yun ang may stack, yun ang nakakalawang. Kaya kailangan talaga dapat yung bulusong talaga yung tubig. So ayun mga ka-idol, hanggang dito lang po ang ating video. At tamang-tama po siguro alas 12 na, bababa na tayo. Dadaan po tayo dito sa daanan namin. Ginawa na namin pong mga scaffolding na pinaglagyan namin ng tubo, clamp at saka talian ng alambre. Siguro matibay-tibay pa naman siguro to. Tsaka ingat lang po talaga kasi sa baba simentado po talaga yan. At salamat po sa inyo lahat mga ka-idol sa inyong panonood. God bless po.